Akala ni Connie, sapat na ang panahon para makalimot. Akala niya kapag pinili niya ang tamang buhay at tamang desisyon, tuluyan na ring mawawala ang sakit at pangungulila sa lalaking minsan niyang iniwan. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang na-realize na hindi pala kayang palitan ang taong naging tahanan niya noon. At sa pagbabalik ng ex-boyfriend niyang si Ivan, mas malamig, mas tahimik, at tila wala nang balak buksan ulit ang puso para sa kanya. Handa si Connie gawin ang lahat para bawiin ang lalaking minsan niyang pinakawalan. Pero paano kung sa pagkakataong ito, siya na ang kailangang maghabol sa pagmamahal na dati ay kusa niyang tinanggihan? Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Connie. Halina't samahan niyo ako, ating pakinggan muli ang kanyang buhay pag-ibig kasama si Ivan. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Connie, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating channel. At syempre, shout out kay Arsenia Season, Evangeline Turbella na nakikinig from Hong Kong, Rain Legasti watching from Dubai, kay Ma'am Betchay na nakikinig from Dublin, Ireland, Princess Rocker 1123 na nasa Riyadh, Carol Manzano Abrigo, Juliet Garcia, Mira's Channel, Feby Ranyada, Mary Joy Bendoy from San Mateo Rizal, Bamboy Torre Camada listening from Belgium, Celito Bulawan from Lucena City, kay Lola Vicky na nasa Ottawa, Canada, Grisel Calasterio listening from Kuwait, Beatriz Ramos from Bamban Tarlac, Pajak ni Pandong from Jeddah. Lumipas ang mga linggo matapos umatras ni Connie sa kasal nila ni Sam. Pero hindi pa rin natatapos ang gulo. Sa totoo lang, parang doon pa lang talaga nagsimula. Halos araw-araw siyang tinatawagan ng mama niya, tita, mga pinsan. Pati ilang kaibigan nilang parehong excited sa wedding. Nagbibigay ng payo sa kanya, pero parang bingi si Connie sa lahat ng yon. At kailan ninyo aayusin? Tanong minsan ng mama niya sa phone habang nasa kondo siya. Ma, suminghap ang kanyang ina. Lovers quarrel lang naman yan, hindi ba? Parang may mabigat na bato agad sa dibdib niya. Hindi pa rin niya kayang sabihin. Hindi pa rin niya kayang aminin na hindi simpleng tampuhan lang ang nangyari. Na hindi na talaga niya kayang pakasalan si Sam. Connie, huminga siya ng malalim. Hindi ko pa po alam. Anak, mahinahon pero halatang frustrated na sabi ng mama niya. Normal ang mag-away kapag nalalapit na ang kasal. Siguro na pe-pressure kayo sa paghahanda ng kasal. Gusto ba ninyo ng tulong? Tutulungan ko kayo. Hindi niyo pwedeng sirain lahat dahil lang nagpapadala kayo sa mga emosyon ninyo. Napapikit siya ng mariin. Parang lahat ng tao sa paligid niya, iniisip na simpleng away lang ang lahat, na maaayos din. Baka eventually, babalik din siya kay Sam dahil yon ang dapat mangyari. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang nare-realize na ayaw niya na talaga. Hindi dahil may ibang lalaki o broken-hearted pa rin siya kay Ivan. Ngayon niya lang talaga nakitang malinaw na hindi yun ang buhay na gusto niya habang buhay. Tama na, Mama. Kami na po ang bahala. Basta balitaan ko na lang po kayo. Bago pa muling makapagsalita ang kanyang ina, pinatay niya na ang tawag. Nakakainis? Binagsak niya ang sarili sa kama. Talagang nagsumbong pa siya sa parents ko? Hindi rin tumigil si Sam. Nagte-text ito at tumatawag palagi sa kanya. Minsan, nasa baba na lang bigla ng kondo niya at manunuyo. Sa umpisa, naawa pa si Connie. Kasi alam niyang nasasaktan niya rin ito. Pwede ba tayong mag-usap? Gusto ko lang ayusin to. Hindi natin pwedeng itapon lahat basta-basta. Message ni Sam. Paulit-ulit na ganoon ang mensahe nito. At bawat message, mas lalo siyang pinipiga ng guilt. Marami naman nga silang plano. Marami na rin umaasang magpapakasal silang dalawa. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, wala na talaga. Hindi na masaya si Connie
at ayaw niyang magpakasal dahil lang sa pressure. Isang linggo ng umaga, nagpunta siya sa simbahan mag-isa. Matagal na niyang hindi ginagawa yon. Siguro dahil sobrang gulo ng isip niya nitong mga nakaraang buwan. Tahimik siyang nakaupo sa pinakadulong bangko habang pinagmamasdan ang mga kandilang nakasindi sa harap. Lord, mahina niyang bulong. Bigyan mo naman ako ng tamang direksyon. Bulong niya habang nangingilid ang luha. Kasi hindi ko na alam kung anong tama. Gawin mo naman pong malinaw ang mga sign na dapat kong tahakin. Nang pumayag siyang makipagkita kay Sam, makalipas ang ilang araw. Alam niyang yun na ang huling beses. Hindi na siya makikipagkita para makipagbalikan, kundi para tuluyan ng tapusin ang lahat. You came, sabi ni Sam habang tumatayo para hilahin ang upuan niya. Tumango lang siya. Tahimik sila ng ilang segundo habang inaayos ng waitress ang drinks nila. Habang nakaupo siya sa harap ni Sam, bigla niyang naalala kung gaano niya kagustong gumana ang relasyon noon. Kung gaano niya pinilit pero wala talaga. Connie, pwede pa naman nating ayusin to. Mahinang sambit ni Sam. Napababa siya ng tingin sa mesa. Sam, huwag naman ganito. Napabuntong hininga ang binata. Pagod lang tayo pareho. Umiling siya kaagad. Hindi lang tayo pagod. Hindi na magandang nararamdaman ko tungkol sa kasal. Biglang tumigas ang panga nito. Dahil ba to sa sinabi ko na gusto kitang maging housewife? Hindi lang doon. Pakiramdam ko, hindi ko nakilalang sarili ko habang kasama kita. Napakunot noo si Sam. Huwag mong kondramahan. Ano bang klaseng excuse yan? Kumirot ang dibdib niya sa tono nito. Pero itinuloy niya pa rin. Hindi tayo pareho ng gusto sa buhay. Hindi tayo mag-work na dalawa kapag pinilit natin. Huwag naman ganito. Pabuntong hininga ang binata. Pagod lang tayo pareho. Umiling siya kaagad. Hindi lang tayo pagod. Hindi na magandang nararamdaman ko tungkol sa kasal. Biglang tumigas ang panga nito. Dahil ba to sa sinabi ko na gusto kitang maging housewife? Hindi lang doon. Pakiramdam ko hindi ko nakilalang sarili ko habang kasama kita. Napakunot noo si Sam. Huwag mo kong dramahan. Ano bang klaseng excuse yan? Kumirot ang dibdib niya sa tono nito. Pero itinuloy niya pa rin. Hindi tayo pareho ng gusto sa buhay. Hindi tayo mag-work na dalawa kapag pinilit natin. Compromise ang tawag doon, Connie. I know. Tumango siya at bahagya pang natulala. Pero hindi ko kayang mabuhay na parang kailangan lagi akong sumusunod sa gusto mo. Ang bossy mo at controlling. Ayoko niyan. Pinalaki ako ng parents ko na nasusunod lahat ng gusto ko. Maluwag sila sa akin kahit strict sila sa ibang bagay. Hindi ako kailanman pinaghigpitan. Pero pagdating sa'yo, hindi pa man tayo kasal. Parang ang higpit-higpit mo na pagdating sa akin. Biglang natawa si Sam ng mapakla. So, ako na ngayon ang masama? Hindi ko naman sinabi yon. Ayoko na lang talaga, Sam. Diretsahan niyang sabi. At tutulungan kitang magpaliwanag sa mga pamilya natin. Mas okay nang matapos ngayon kaysa ikasal tayong pareho na hindi naman magiging masaya. Napailing si Sam. Hindi magiging masaya. Ginawa ko lahat para sa'yo. Tinanggap ka ng pamilya ko. Plinano ko ang future natin. Inalagaan kita. Bakit parang ako pang mali? Napahawak siya sa bag ng bahagya. Bigla kasing nag-iba ang aura nito. Mas matigas at parang unti-unti nang nagagalit. Napalunok si Connie. Hindi naman kita sinisisi. Ano ang tawag dito? Biglang lumakas ang boses nito. Iniwan mo ako kasi hindi mo nakuha ang gusto mo. Napatingin ang ilang tao sa cafe. Agad naman siyang kinabahan. Bukod sa sigaw, natatakot siya dahil ibang-iba ang tingin ni Sam ngayon. Parang hindi na ang kalmadong lalaking kilala niya. Sam, mahinahon niyang sabi. Please, hinaan mo naman ang boses mo. Nasa labas tayo. Nakakahiya. Sagutin mo kasi ako. Napaatras siya ng bahagya sa upuan. Hindi tayo compatible. Walang hiya ka. Natigilan si Connie. Nagulat siya roon. Lalo na nang nagmura pa ito. Kasi hindi kailanman nagmura si Sam sa kanya noon. After everything, galit nitong sabi
habang nakatingin sa kanya. Ganito mo ko iiwan. Sinayang mong oras ko. Napahigpit ang hawak niya sa bag. Sa halip na makinig pa, tumayo na lang siya roon. Kung hindi ka makakausap ng maayos, uuwi na ako. Mukhang hindi ka naman makikinig. Pero bago siya tuluyang makaalis, biglang hinawakan ni Sam ang braso niya. Sobrang higpit nun, kaya napasinghap siya. Ano ba, Sam? Ang sakit, bitiwan mo ko. Hindi pa tayo tapos. Biglang umangat ang isang kamay nito na parang mawawalan na ng kontrol. Napapikit siya. Huwag! Hindi nito tinuloy at binitiwan siya. Subalit kahit hindi siya tuluyang nasaktan, nanlamig ang buong katawan niya. Muntik na yon. Natigilan din agad si Sam nang ma-realize nito ang ginawa. Agad nitong binitawan ang braso niya. Connie! Pero umatras na siya habang nanginginig. Imbes na panghinayangan ang desisyon niya, mas lalo lang siyang naging sigurado. Hindi niya gusto ang isang lalaking sisigawan, sasaktan at mumurahin siya. Tama ako, mahina niyang sabi habang nakatingin dito. At least, ngayon alam ko ng tama ako na hindi kita pinakasalan. Dali-dali siyang umalis doon. Nang makasakay sa sasakyan, saka palang nakahinga ng maluwag si Connie. Di na rin nagtagal bago nalaman ng pamilya ni Connie ang totoo. Kasi isang linggo matapos ang huli nilang pag-uusap ni Sam, tuluyan ang kinansel ang venue, suppliers at lahat ng wedding preparations. Connie, ano bang nangyayari? Pagpasok pa lang niya sa bahay, iyon agad ang bungad ng mama niya. Nasa living room ang halos lahat. Ang papa niya nakaupo sa sofa habang seryoso ang mukha. Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang kanyang mga kapatid. Napabuntong hininga si Connie habang dahan-dahang inilapag ang kanyang bag. Ma, totoo bang hindi mo na itutuloy ang kasal? Tanong ng kanyang ina. Bango naman siya. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ng kuya niya. Bakit? Napahawak siya sa noo. Hindi ako masaya sa kanya. Hindi masaya? Ulit ng kanyang ina. Connie, kung sa engagement lang kayo nag-away, sa wedding preparations, sana pinag-uusapan muna ninyo ng mabuti. Napakabait ni Sam. Bakit hindi mo itutuloy ang kasal sa simpleng away lang? Mabait si Sam. Hindi niya edede na yon. Pero hindi sapat na mabait lang. Hindi sapat na stable lang. Hindi sapat na gusto ito ng pamilya niya. Ayaw niya na talaga. Mas lalo pa siyang nakumbinse dahil sa naging pagtrato nito noong huli nilang pagkikita. Sobrang natakot si Connie. At pakiramdam niya, yun na ang senyales na ibinibigay sa kanya ng Diyos. May nakita kong ugali niya na hindi ko kayang tanggapin habang buhay. Mahinahon niyang sabi. Pakunot noo agad ang papa niya. Anong ugali? Controlling siya. Naiinis ako. Masyado po siyang mahigpit sa akin. Diktador sa mga dapat ko pong gawin kapag kasal na raw po kami. Controlling? Ulit ng kanyang ama. Dapat naman talagang magpasakop ang babae sa lalaki at normal lang naman magbigay ng opinyon ng asawa. Hindi yun simpleng opinyon pa. Connie, singit ng mama niya. Lang relasyon, may adjustment. Mama, willing po ako mag-adjust, pero hindi sa paraang yon. Kapag kaming dalawa na lang po, kapag opinyon niya, mahalaga. Pero kapag opinyon ko naman po, hindi po niya pinapakinggan. Kailangan kong tumigil magtrabaho para maging housewife. Diretso niyang sabi. Kailangan lagi akong sumunod sa plano niya. At ano ang masama doon? Tanong ng papa niya. Magiging komportable ang buhay mo. Parang may kumurot sa dibdib niya. Kasi bakit parang walang nakakakita sa point niya? Hindi ko po pangarap yon. At hindi ko po kailangan ng isang lalaki para maging komportable ang buhay ko. Alam niyo po yan. Kaya ko pong magtrabaho para sa sarili ko at kaya kong kumita sa paraang alam ko. Kaya ko pong isubmit ang sarili ko sa magiging asawa ko. Pero it should be equal. Dapat marunong din po siyang makinig sa saloobin ko. Hindi po yung siya lang, Papa. Dapat sa lahat ng tao, kayo po ni Mama ang nakakaintindi sa akin. Pinalaki po ninyo akong nasusunod lahat ng gusto ko. Pinalaki niyo po akong prinsesa ng bahay na to. Malaya po ako. Kaya sino po siya para kontrolin ng sobrang buhay ko dahil lang naging asawa ko siya. Natigilan ang mga ito.
Wala na sigurong masabi dahil totoo naman ang kanyang mga tinuran. Depende ang ugali niya sa naging pagpapalaki ng mga ito sa kanya. Mukha lang pong sobrang bait ni Sam. Pero kapag kaming dalawa na lang po, halos hindi niya po tinatanggap kahit sa simpleng bagay ang mga opinion ko. Nanghihina niyang usal. Tumayo ang kanyang ama. Kung gayon, sinong gusto mo? Yung katulad na naman ni Ivan. Biglang nanlamig ang katawan niya. Hindi direktang pang-insulto, pero alam na alam niya ang laman. Ilang taon niya rin bang narinig yon mula sa mga magulang. Siya na lang ang nasasaktan noon para sa ex-boyfriend niyang si Ivan. Reklamo niya kaagad. Ex-boyfriend ko po si Ivan. Kailangan po ba talagang dalhin ang pangalan niya dito para lang insultuhin siya sa harap ko? Ano ang napala mo ron? Galit nitong sabi. Walang direksyon. Walang narating. Parang may kung anong sumabog sa dibdib ni Connie. Kasi kahit lumipas na ang panahon, ganun pa rin ang tingin ng kanyang pamilya kay Ivan. At siguro, yun din ang dahilan kung bakit unti-unti siyang bumitaw noon. Dahil napagod siyang ipagtanggol ito. Napagod siyang matakot para sa naging una niyang kasintahan at naging greatest love. Wala siyang narating? Nanginginig niyang ulit. Connie! Awat ng mama niya. No! Napailing siya habang namumuo ang luha. No, ma. Hindi na niya napigilan ang mga luha. 1 taon niya lang niloko ang sarili niya. 1 taon na pinilit ang sarili na tama ang desisyon niyang iwan si Ivan para sa iba. Pero kahit anong pilit niya, lumalabas pa rin ang tunay na rason. Ang mas malalim na mga dahilan kung bakit nagawa niyang iwan ang lalaking sa tingin niya ay tama noon para sa kanya. Alam niyo ba gano'n niya ako kamahal noon? Nanginginig ang boses niyang sabi. Alam niyo ba gano'n siya nagsikap? Alam niyo ba kung bakit ako napagod? Kasi araw-araw, pinaparamdam niyo sa akin na hindi siya sapat. Na lahat ng choice ko, kahit pagpili sa taong mahal ko, pinaparamdam niyo rin na mali. Pinili ko si Sam kasi natakot ako. Pag-amin niya habang tuloy-tuloy ang luha. Natakot akong baka tama kayo. Natakot akong baka walang patutunguhan ng relasyon namin ni Ivan. Natakot ako kasi wala rin akong makitang kasiguraduhan sa kanya. Pero alam niyo kung anong pinakamabigat na rason ko? Kayo! Ayoko nang marinig niya na minamaliit siya. Hindi nakapagsalita ang kanyang pamilya. Kawawa na nga siya sa buhay niya noon. Mahinang sabi ni Connie habang patuloy sa paghikbi. Tapos pati dito, kailangan pa niyang maramdaman na hindi siya enough. Kaya mas pinili ko na lang din siyang hiwalayan. Kasi paano na lang kapag ako ang naging asawa niya? Kawawa naman si Ivan. Ang buti-buti ng tao. Ibibilanggo ko lang sa pamilyang nang mamata sa kanya. Yon ang unang beses na nailabas niya lahat ng saloobin patungkol kay Ivan. Hindi niya madala ang nobyo noon dahil sa mga ganoong salita ng mga ito. Mas pinili niya si Sam kasi mas tinatatak sa utak niya at ng mga taong nasa paligid niya na mas okay piliin si Sam. Si Sam na gwapo, mayaman at successful. Hindi katulad ng first love niyang si Ivan na parang walang plano. Maraming bagahe sa buhay at hindi man lang nakatapos ng pag-aaral. Connie, mahinang sabi ng mama niya. Pero umiling siya. Hindi ko sinasabing kayo ang may kasalanan. Kasalanan ko rin kasi hinayaan kong matakot ako. Sinaktan ko siya. Nung iniwan ko siya para piliin ang mas stable sa buhay na si Sam, doon ko na-realize na hindi pala kayang palitan ng lalaking successful yung klase ng pagmamahal ni Ivan. Napaiyak na rin ang mama niya ng bahagya. Samantalang ang kanyang ama, tahimik lang. Halatang guilty ang mga ito sa nangyari. Pero huwag kayong mag-alala. Bigla niyang sabi habang pinupunasan ng mga luha. Hindi na ako babalik kay Ivan. Napatingin agad ang lahat sa kanya. Kumirot ang dibdib niya pero pinilit niyang umiti. Masaya na siya eh. Ano gagawin ko? May mahal na siyang iba. Hindi ko guguluhin ang buhay niya. Wala akong karapatang gawin yun sa kanya pagkatapos ng mga ginawa ko sa kanya. Anak, mahinang sabi ng kanyang mama. Hindi siya sumagot at tinalikuran na lang muna ang mga ito. Ngayon lang talaga naging honest si Connie tungkol sa lahat.
Hindi siya umatras sa kasal dahil mahal niya pa si Ivan. Umatras siya dahil hindi niya na kayang lokohin ang sarili niya. Umatras siya dahil hindi na niya kayang lokohin ang sarili niya. Pero kasabay nun, ngayon lang din niya tuluyang inamin kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Nang pakawalan niya ang lalaking minsang minahal siya ng buong buo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tuluyan ng napagod si Connie. Wala na muna siyang gustong makita sa pamilya niya. Pagod siya emotionally at mentally. Pati katawan niya parang sumuko na rin. At dahil ayaw na niyang makita si Sam araw-araw sa office, nag-resign na rin siya sa trabaho. Sayang, ang ganda na ng posisyon ko. Pero okay lang, nakakainis ang Sam na yon. Baka makita ko pa. Pilitin na naman ako at baka masaktan. Kaya pagkatapos niyang mag-submit ng resignation letter, halos gawin niyang bilanggo ang sarili sa kondo. Para siyang patatas na naliligaw sa mundo. Nakapambahay buong araw. Ang buhok parang nakipag-away sa electric fan. Kumakain habang nakahiga. Nanonood ng random videos habang 3:00 ng madaling araw. At minsan, umiiyak bigla habang nagtutoothbrush. Ang pathetic ko na, bulong ni Connie minsan sa sarili habang nakahiga sa sofa na may hawak na malaking balot ng chips. Mabuti na lang talaga at lumipat na ako ng kondo. Wala na kaming memories ni Ivan dito. Walang sulok na nagpapaalala sa akin kung paano niya ako yakapin habang natutulog. Walang kitchen na nagpapaalala sa akin kapag siyang nagluluto ron habang topless. Umungot si Connie. Nakakainis. Si Sam ang latest ex ko. Muntik pa kaming ikasal. Pero kay Ivan ako nagmo-move on. Naiinis na ako sa sarili ko. Nasa utak niya naman si Ivan buong araw. At mas lalong lumalala dahil sa isang napakasamang desisyon. Ini-stalk niya si Ivan sa social media araw-araw. Parang timang, baliw ka na ba, Connie? Kinurot niya ang daliri. Pinipigilang mag-scroll sa account ng ex-boyfriend niyang si Ivan. At lalong nakakainis dahil hindi naman mahilig mag-post si Ivan. Tahimik pa rin ang account nito. Parehong-pareho noong high school. Pero yung girlfriend ni Ivan, napakasipag mag-post at mag-story. Alam yata na mahilig siyang mang-stalk. Hindi ba kayo nauubusan ng sweetness? Irritable niyang bulong habang nakahiga sa kama. Nasa cellphone niya yung bagong upload ng girlfriend ni Ivan. Picture ng dalawa habang nasa simpleng food park. Magkatabi ang mga ito. Ngiti-ngiti ang babae habang si Ivan tipid lang na nakangiti. Parang personal na insulto sa akin ang pagkakaroon ng ibang girlfriend ni Ivan. Kasi bakit ganito? Parang mas magaan si Ivan ngayon. Parang mas masaya at payapa. Siguro sobrang stress ni Ivan nung ako naging girlfriend niya. Bigla na namang naluha si Connie. Wisit? Bulong niya habang mabilis na sinuzoom ang mga picture. Tapos lalo siyang naiinis. Bagay sila. Simple lang ang babae. Mukhang komportable si Ivan. Kapag ako ang kasama ni Ivan, palagi siyang nanghihingi ng sorry sa mga date namin. Kapag ako ang kasama ni Ivan noon, lumalabas ang mga insecurities niya. Kaya siguro okay lang na maghiwalay kami. Hindi na niya kailangan magpanggap na okay lang ang lahat. At habang mas tinititigan niya ang mga pictures ng mga ito, mas lalo siyang naiinggit. Kasi dati, siya yung tinitingnan ni Ivan ng ganoon. Bigla tuloy siyang napahiga habang yakap ang unan. Connie, tama na. Sermon niya sa sarili habang umiiyak. Hindi ka na teenager. Si Ivan lang yan. Pero walang nangyari. Ang sakit pa rin sa part niyang malaman na may ibang babae na ang ex-boyfriend niya. At mas lalong masakit kapag binubuksan niya ang account ni Ivan. Kasi hanggang ngayon, nandun pa rin ang pictures nila. Mga lumang photos noong high school. Yung stolen shots nila sa intrams. Blurry na picture nilang magkatabi sa waiting shed noon. Picture niyang nakanguso habang hawak ni Ivan ang milk tea niya. Hindi niya pa dinidelete ang mga pictures namin together kahit may bago na siya ngayon. At bawat beses na nakikita niya yon, may maliit na pag-asang sumisilip sa puso ni Connie. Pero agad din yung nawawala
Kasi may girlfriend na si Ivan. At kahit anong delusion niya, malinaw na masaya na ito ngayon. Move on na kasi, bulong ni Connie habang pinupunasan ng luha. Pero nakakainis dahil siya mismo hindi rin marunong sumunod sa advice niya. Bandang 9:00 ng gabi nang maalala niya na hindi pa pala siya kumakain ng maayos buong araw. Kaya umorder na lang siya ng pagkain sa online. At habang hinihintay ang order, nakatulala lang siya sa kisame habang nakahiga sa sofa. Ano na bang nangyayari sa buhay ko? Huwag na ngang magmahal. Mamatay na lang akong single. Tumunog ang cellphone niya. Nang makitang number yon ng rider, agad niyang sinagot. Nandyan ka na ba sa baba? Malalim na boses ang bumungad sa kanya. Yes, ma'am. Sige, wait lang, bababa ako. Kakahanap niya ng tsinelas. Nauntog pa siya sa kanto ng table. Ma'am, okay ka lang po ba? Hinimas niya ang noo. Oo, ayos lang. Hintayin mo ko, bababa ako. Bahagya niyang inayos ang sarili. Namumugto ang kanyang mga mata, pero hinayaan niya na lang. Hindi niya kasi mahanap ang sunglasses niya. Nung boyfriend ko si Ivan, may pagka-usi yun. Lahat ng gamit ko alam niya kung saan nakatago, kasi palaging siyang nag-aayos. Kahit medyo burara ako, kailanman hindi siya nagreklamo. Bigla na naman siyang naluha, kaya agad niyang pinunasan. Ang sakit na agad. Siguro, ginagawa niya yun ngayon sa girlfriend niya. Namumugto pa ang mata niya habang naglalakad papunta sa elevator. Medyo yumuyuko na lang siya kapag may nakakasalubong na mga tao. Pagdating ni Connie sa lobby, nakita niya agad ang rider na nakatayo malapit sa entrance habang hawak ang paper bag ng pagkain niya. Nakasuot ito ng helmet, naka-jacket at bahagyang nakayuko habang chinecheck ang cellphone. Hindi naman niya agad pinansin, para kasing wala pa siya sa sarili. Order for Connie, sabi ng delivery rider. At doon siya natigilan. Nanlamig agad ang batok niya. Kasi kilala niya ang boses na yon. Kahit gaano katagal, kahit ilang taon pang lumipas, makikilala niya talaga si Ivan. Order mo, malamig nitong sabi. Napakurap siya kaagad. Sa lahat ng riders sa Metro Manila, bakit ito pa? Bakit ngayong mukha siyang nalusaw sa kandila? Napayuko siya agad habang kinukuha ang wallet. Oo. Parang hindi alam ni Connie ang kukunin sa kanyang wallet. Literal na nanginginig siya. At ramdam na ramdam niya ang titig ni Ivan sa kanya. Umiyak ka ba? Bakit ganyan ang mga mata mo? Mahinang-mahinang tanong ni Ivan na para bang sa isip lamang yon at ayaw iparinig sa kanya. Biglang gusto niyang tumagos sa tiles ng lobby. Hindi umimik si Ivan. Pero ramdam na ramdam niya talaga ang titig nito sa kanya. Kahit simpleng concern lang yon, parang gusto na namang umiyak ni Connie. Inabot niya agad ang bayad. Keep the change na. Mabilis niyang kinuha ang paper bag, saka umiwas ng tingin. Hindi niya kayang tumingin ng diretso rito. Hindi, habang mukha siyang miserable at alam niyang may girlfriend na ito. Thank you. Para siyang kriminal na tumakbo pabalik ng condominium building. Literal na tumakbo talaga si Connie habang hawak ang pagkain at halos madulas sa sobrang panik. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong pa ng guard habang dumadaan siya. Hindi na siya sumagot. Pagpasok niya sa elevator, doon lang siya napasandal sa dingding habang mabilis ang tibok ng puso. OMG, siya talaga yon? Napahawak siya sa mukha niya. Sa lahat talaga ng panahon na pwede kaming magkita ulit. Nang makapasok na siya sa sariling unit, natulala na lang siya. Dahil ngayon, nakaharap niyang muli si Ivan. Kahit anong pilit niyang mag-move on, mahal niya pa rin talaga ang lalaki na una niyang minahal. Unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ni Connie. Naghanap ulit siya ng trabaho. Hindi naman pwedeng ubusin ang oras sa pagmumukmuk lang. Nag-attend siya ng interviews kahit minsan ay gusto lang talaga niyang humiga buong araw at magpanggap na halaman. At eventually, natanggap ulit siya sa isang magandang kumpanya. Mas maayos, tahimik at malayo kay Sam. Nung una, akala niya'y hindi niya kakayanin kasi pagkatapos ng lahat ng nangyari,
Pakiramdam ni Connie na walan siya ng direksyon. Subalit habang tumatagal, unti-unti rin siyang natututong bumangon. Nagiging busy ulit ang araw niya. Pero kahit gaano ka-busy, may mga araw pa rin na bigla na lang sumusulpot si Ivan sa isip niya. Lalo na kapag pagod siya, umuulan, at may nakikita siyang magkasintahang simpleng masaya lang. Paano kaya kung nilaban ko talaga siya? Paano kung naghintay ako? Paano kung hindi ako natakot? Nakakainis isipin. Kasi dati, takot na takot ako, baka walang marating si Ivan. Sumubo siya ng ice cream habang naglalakad sa kalsada. Hindi pa rin kasal si Ivan sa girlfriend niya. At nakakainis mang aminin, medyo umaasa pa rin ang puso ko dahil doon. Hay, Connie, tigilan mo ng pagiging delusional. Sermon niya sa sarili habang nagsisipilyo. Nakauwi na siya pero para siyang baliw na kanina pang kinakausap ang sarili. Pero wala eh. Hindi niya naman kontrolado yung maliliit na parte ng puso na umaasa pa rin. Kahit alam niyang wala siyang karapatan, aasa pa rin talaga. At parang lalo pang pinaglalaroan ng tadhana ang feelings niya dahil kung kailan pilit siyang nagmo-move on, doon naman sila palaging pinagtatagpo. Sa convenience store, 10:00 na yata yun ang gabi. Pagod na pagod si Connie galing trabaho at gusto lang talaga niyang bumili ng comfort food bago umuwi. Nakasuot pa siya ng office clothes habang nakatali ng basta-basta ang buhok niya. Pagpasok niya sa convenience store, agad siyang dumiretso sa freezer section. At doon niya nakita ang last stock ng favorite ice cream nila noon ni Ivan. Yung lagi nilang pinag-aawayan dati kapag nagkikrave silang pareho. Napangiti siya ng bahagya habang inaabot yon. Pero kasabay nun, may isa ring kamay na humawak doon. Natigilan si Connie at dahan-dahang napaangat ang tingin niya. Akin yan! Kaso, muntik na siyang mapatili nang makita si Ivan. Nakatitig rin ito sa kanya habang pareho silang may hawak sa ice cream. Muntik na siyang maloka. Talaga bang pati ice cream kailangan pang pag-awayan nila? Awkward niyang sabi at ayaw bumitiw sa ice cream. Ako ang nauna, pero agading humigpit ang hawak ni Ivan. Nauna ako! Napakurap siya pagkatapos ay napatawa. Hindi siya makapaniwala. Excuse me? Ako kaya ang unang humawak, kaya akin to. Talaga ba? Kalmado nitong tanong, pero may bahagyang amusement sa mukha. Parang hindi naman. Napanganga siya ng bahagya at doon niya na-realize ang isang bagay. Gusto niyang isipin na bitter si Ivan. Dati kasi, kapag kalaban ni Connie, nagpapatalo agad ang dati niyang boyfriend. Pero ngayon, talagang nakikipagmatigasan. Wow ha? Sabi ni Connie at hinatak ang ice cream. Papansin. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi ako papansin. Ako talagang nauna dyan. Dati binibigay mo agad sa akin yan. Bulyaw niya rito. Akin na nga sabi. Malamig siya nitong tiningnan. Dati kasi girlfriend kita. Pero ngayon hindi na. Kaya sa akin ang ice cream na yan. Biglang natahimik si Connie. At parang may maliit na bato na bumagsak diretso sa dibdib niya. Parang gusto na rin niyang sumuot sa ref. Samantalang si Ivan, kalmado lang. Napabuntong hininga si Connie. Gusto niya itong sabunutan at yakapin at sigawan ng sabay. Kasi, bakit parang mas gwapo ito habang masungit? Nakakairita. Fine, sabi niya at diniin sa dibdib nito ang ice cream. Sayo na, isaksak mo sa baga mo. Tumingin si Ivan sa kanya nang hindi makapaniwala, sabay na pabusangot. Sama talaga ng ugali. Naiinis niya itong tiningnan. Matagal mo na yang alam. Ngayon ka lang nagreklamo. Ano, ayaw mo na? Akin na. Hindi worth it makipag-away sa ice cream. Sabi nito, sabay hawak ng mahigpit sa last stock ng favorite nilang ice cream. Enjoy your victory. Sumakit sanang lalamunan mo. Iritable niyang sambit bago tuluyang lumayo para humanap ng ibang pagkain. Habang naglalakad siya sa snack aisle, hindi niya maiwasang mapangiti. Bakit parang may bahagi sa kanya na natutuwa pa ring makita ito? Hopeless ka na talaga, bulong ni Connie sa sarili habang kumukuha na lang ng chips at drinks.
Pagdating niya sa counter ilang minuto pagkatapos, nauna nang magbayad si Ivan. Hindi siya nito masyadong pinansin. At ewan niya ba kung bakit medyo nasaktan siya roon. Kasi dati, siya yung sentro ng atensyon nito. Ngayon, parang ordinaryong tao na lang siya. Tahimik niyang pinanood itong lumabas ng convenience store habang nagbabayad. Nakita ni Connie na nakapark ang motor nito sa labas. Naroon ang girlfriend nito, nakangiti habang naghihintay rito. Biglang parang may humigpit sa dibdib niya. Lalo na nang makita niyang inabot ni Ivan ang ice cream doon sa babae. Yung ice cream na pinag-awayan nila. Favorite mo to, di ba? Narinig niyang sabi ni Ivan habang inaabot yon. At agad nang umiti ang girlfriend nito. Thank you. Simple lang, napakasimple. Pero parang may dahan-dahang pumunit sa puso ni Connie habang pinapanood yon. Ano? Favorite nyo rin yan ng girlfriend mo ngayon? Imposibleng wala kang naaalala dyan. Tinamaan ka ng magaling. Naiinis niyang bulong. 360 po lahat, ma'am. Walang hiya ka, Ivan. Anong karapatan mong makahanap ng iba? Nang gigigil niyang tanong sa sarili. Ma'am, parang maiiyak na si Connie. Pero ano bang magagawa ko? Nauna akong manakit. Ma'am, yung bayad po ninyo may... Ano ba? Bulalas bigla ni Connie sa tao sa cashier. Nagkatinginan sila. Sa kanya lang na-realize na kanina pa pala siyang kinakausap. Sorry, magkano ulit? Tumagilid ang ulo ng cashier. 360 po lahat. Nahihiya siyang nagbayad. Napasigaw tuloy siya nang wala sa oras. Kasi dati, sa kanya ginagawa ni Ivan yung mga ganoong bagay. Dati, siya ang inaalala nito sa maliliit na bagay. At ngayong may ibang tumatanggap noon, doon niya mas lalong naramdaman ang pagkawala. Ma'am, napakurap siya nang tawagin ng cashier. Sukli niyo po. Napalunok si Connie. Thanks. Sorry ulit. Mabilis siyang umiwas ng tingin saka kinuha ang sukli. At habang palabas siya ng convenience store, pilit niyang hindi tinitingnan ng dalawa. Pero kahit hindi siya tumingin, ramdam na ramdam niya yung sakit. Lumipas pa ang mga buwan, mas naging busy si Connie sa trabaho. At kahit papaano, natututo na siyang hindi umiyak gabi-gabi. Hanggang sa isang gabi, nag-message yung dati nilang kaibigan noong high school. Nagkamustahan lang sila hanggang sa napunta ang usapan sa ex-boyfriend niyang si Ivan. Uy, alam mo ba, nasa abroad na si Ivan? Bigla siyang natigilan. Ha? Oo, kakaalis lang last week yata. Kasama yung girlfriend niya, pareho yata silang mag-a-abroad. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May lungkot, panghihinayang dahil kasama nito ang girlfriend. Kasama nito ang taong mahal na mangarap. Pero higit sa lahat, may genuine na saya. Kasi finally, unti-unti nang gumaganda ang buhay nito. May hakbang na ulit. Yung lalaking minsang halos hindi matulog para lang mabuhay ang pamilya nito. Gumagawa na ng paraan para may marating. Napangiti si Connie ng bahagya kahit namumuo na ang luha. Kita mo? Kaya mo naman pala talaga. At habang nakatingin siya sa city lights mula sa kondo, doon niya na-realize na minsan kailangan niyang maniwala habang wala pa itong napapatunayan. At yon ang bagay na huli na niyang natutunang gawin para kay Ivan. Lumipas ang 6 na taon. 6 na taon ng pilit na paghilom, pagbangon at pag-iwas sa pangalang matagal nang nakatira sa puso ni Connie. Sa huli, blinak niya na lang si Ivan sa lahat ng social media na mayroon siya. Kasi na-realize ni Connie na hindi siya makaka-move forward kung palagi siyang nakasilip sa buhay ng lalaking wala naman talaga sa buhay niya. Nung una, sobrang hirap. Minsan, gusto niyang i-unblock para lang silipin kung kumusta na ito. Kung masaya pa ba? Kasal na ba o may anak na? Pero pinigilan niya ang sarili. Kasi pagod na siyang maging taong nakatingin sa nakaraan. Subalit, eventually, unti-unti rin siyang nasanay. Maganda na rin naman ulit ang naging takbo ng buhay ni Connie. Naging successful siya sa career. Naging boss. Ma'am Connie, crush ka yata ng isa sa mga executive, si Mr. Chan.
Napangiwi siya habang nakatingin kay Queenie na natatawa sa pantry. Queenie, tigilan mo ako. Totoo naman, napatawa ito. Kapag dumadaan ka o kasama ka sa meeting, parang hindi pinapagana ang logical at critical thinking. Natutulala at umuoo na lang ng umuoo sa'yo palagi. Napailing siya habang umiinom ng kape. Hindi ko type. Ano bang type mo? Biglang tanong nito. Bahagya siyang natigilan. Kahit lumipas na ang 6 na taon, may isang mukha pa ring kusang pumapasok sa utak niya kapag tinatanong siya ng ganoon. Wala, mabilis niyang sagot. Sinungaling? Tumawa lang siya ng pilit. Ilang beses na rin naman siyang sumubok makipag-date. May doktor, businessman, at lawyer. Pero ewan niya ba, wala talagang makakuha ng kanyang interes. Parang laging may kulang. At nakakapagod ding ipilit kapag wala naman siyang maramdaman. Kaya eventually ay tinigilan na rin niya. Dahil doon, talagang nag-aalala na ang mga magulang niya para sa kanya. Anak, tawag ng kanyang mama habang nagdi-dinner sila. Napatingin siya habang ngumunguya. Kahit simple lang na lalaki ay okay na. Halos mabulunan siya. Ano? Natawa ng mahina ang ate niya. Kaya nga, Connie, mag-boyfriend ka ulit. Basta aalagaan at mamahalin ka, hindi na kami manghihimasok. Napakurap si Connie. At nakakagulat dahil ngayon pa talaga sinabi sa kanya yon. Ngayong wala na si Ivan. Parang may maliit na kurot tuloy sa kanyang dibdib. Dati, yun lang naman ang gusto niyang marinig. Pero ngayon, huli na. Grabe naman kayo. Biro niya habang pilit tumatawa. Ano bang tingin niyo? Tatanda akong dalaga? 30 years old ka na. Mas nakakatakot kasi yung wala ka pang kasama pagtanda. Seryosong sabi ng papa niya. Ngumuso naman si Connie at nagpatuloy sa pagsubo. Kahit hindi niya aminin, minsan natatakot din siya roon. Successful siya, maayos ang career, pero minsan pag uwi niya sa kondo galing trabaho, nararamdaman niya talaga ang lungkot. Kinabukasan, birthday ng yaya ni Connie simula pagkabata pa lang, si Aling Tess. At dahil matigas ang ulo at ayaw mag-celebrate para sa sarili, pinilit niya itong lumabas. Yaya, mag-mall tayo. Nako, wag na, natatawang sabi nito habang nagluluto. Gastos lang. Naglalambing siyang umakbay dito. Birthday mo ngayon, ako bahala. Umiling ang yaya niyang medyo may katandaan na. Anak, may pera naman ako. Hindi ito about sa pera. Yumakap siya rito mula sa likod. I-date kita. Natawa si Aling Tess. At ano ang gagawin natin? Shopping, kain, spa, lahat. Pero syempre, bilang pinaka-selfless na tao sa buong Pilipinas na yata si Aling Tess. Pagdating pa lang nila sa sasakyan, may sinasabi na agad ito sa kanya. Pwede bang magpakain na lang tayo ng mga palaboy? Napahawak agad si Connie sa noo. Yaya Tess, mas gusto ko yon. Hindi niya napigilang tumawa. Kahit kailan ka talaga. Okay, fine, gagawin natin yon. Pero magsha-shopping ka pa rin. Magdi-date tayo together, Yaya. Ayoko nga. Napairap si Connie. Birthday mo't ako masusunod, so bahala ka dyan. Nagtawanan silang dalawa habang papasok ng mall. Magaan ang pakiramdam niya kapag kasama ang kanyang yaya. Habang naglalakad sila sa mall matapos mamili ng groceries para sa feeding program na gusto ni Aling Tess, biglang may babaeng pamilyar na dumaan sa harap niya. Natigilan si Connie. Ilang taon na ang lumipas, pero alam niya ang mukha ng babaeng yon. Alam niya ang mukha ni Janine na girlfriend ni Ivan noon. May kasama itong lalaki ngayon at may batang nasa stroller. May anak na siya at ibang asawa niya? Nagkatitigan sila. At sa ikinagulat ni Connie, ngumiti agad sa kanya si Janine na parang kilalang kilala siya. Hello, sabi ni Janine habang magkasabay silang tumigil sa women's section. Hi, napangiti pa ito ulit. Connie, hindi ba? Tumango siya. Ang tagal na mula nang makita kita. Sambit pa ni Janine habang inaayos ang stroller. Ang ganda mo pa rin. Hindi talaga nakapagtataka kung bakit may isang hindi makalimot.
Umawang ang bibig ni Connie. Dahil sa tanang buhay niya, hindi niya kailanman inaasahan na makikipag-usap siya sa naging karelasyon ni Ivan. Thanks. Ikaw rin? By the way, kaswal nitong sabi. Ninong nitong anak ko si Ivan. Natigilan siya. Parang may maliit na kidlat na dumaan sa katawan niya. Nasa abroad pa rin ba siya? Napangiti ng bahagya si Janine. Hindi na. Nakauwi na. Dadalo siya sa binyag ng anak ko next week. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Really? Napangisi si Janine. At single na single. Biglang natigilan si Connie. Parang hindi agad nag-register ang narinig niya. Single na ulit si Ivan? Halata namang hindi na nga ang mga ito. Pero bakit nito sinasabi yun sa kanya? At posible ba na pagkatapos ng 6 na taon, single pa rin si Ivan katulad niya? Napakunot noo si Connie. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Kasi kahit anong pilit niyang magmahal pagkatapos mo, ikaw pa rin ang hinahanap niya sa ibang tao. Hindi niya aaminin yon, syempre, pero alam ko ang nararamdaman niya kasi minsan ko na siyang minahal. Tumagal din ng 2 years ang relationship namin. Sobrang tigas ng ulo nun. Napababa siya ng tingin. Masakit sa kanya na nagmahal ng iba si Ivan. Pero masakit din naman ang ginawa niya nang pinili niya si Sam. Patas lang sila. Sinasabi mo bang ako ang dahilan kaya kayo naghiwalay? Hindi niya napigilang itanong. Napatingin si Janine sa asawa nito bago ngumiti. Wala. Sa relasyon naming dalawa, labas ka naman. Pero kung may dapat sisihin, siya yun. Kasi hirap pa rin siyang bitiwan ka. Galit siya pero alam ko na may parte sa kanya na hindi talaga nakaalis sa'yo. Umawang ang bibig niya. 2 years kayo. Ibig sabihin, 4 years ago pa yan. Baka nakamove on na siya. Matagal na yon. Nanikip agad ang dibdib ni Connie. Hindi niya gustong umasa. Kaya sisirain niya anuman ang pag-asang binibigay sa kanya ni Janine. Kung ganon, pwede ka bang maging ninang ng anak ko? Napanganga siya. Seryoso ka ba? Napangiti si Janine. Oo, wag ka nang tumanggi ha. Magninang ka na sa anak ko. Chat na lang kita. Saka malay mo, masagot kung ano man ang bumabagabag sa'yo kapag nagkita kayo ulit. Nang makatalikod ito, sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang maniwalang mahal pa siya ni Ivan. Baka nagkakamali lang si Janine. Pero bakit umaasa pa rin ang kanyang puso na matagal niyang pinaghilom? Halos ilang araw pinag-isipan ni Connie kung pupunta ba siya o hindi. Nakahiga lang siya sa kama habang paulit-ulit binabasa ang message ni Janine. Malas daw kapag tumangging maging ninang. Gusto kitang maging isa sa mga ninang ng anak ko. Please na, miss ka na rin ni Ivan. Hindi ko kailanman na-imagine na makakausap ko si Janine. Bulong niya habang napapahawak sa noo. Si Janine na ex-girlfriend ni Ivan. Hindi siya makapaniwalang tinutulungan siya nitong magkita ulit sila ni Ivan. Sa gulo ng isip ni Connie, pinili niya na lang din na pumunta. Bahala na kung anong mangyari sa kanya. Connie, serbo niya sa sarili habang nakatingin sa salamin ng vanity niya. 30 ka na, kumalma ka. Pero imposibleng kumalma ang kanyang puso. Lalo na habang inaayos niya ang buhok bago pumunta sa simbahan. 3 beses siyang nagpalit ng damit. 5 beses nagpalit ng shade ng lipstick. At halos 10 minuto siyang nakatitig sa sarili habang nagdedebate kung overdressed ba siya o hindi. Baka mamaya, kinabog ko pa si Janine sa binyag ng anak niya. Pero hindi kasi. Nandun si Ivan, hindi pwedeng hindi ako maganda. Seryoso niyang sabi sa refleksyon niya. Napabuntong hininga siya at napapikit. Ang gwapo pa naman ng lalaking yun. Bumiyahe siya papuntang simbahan. Pagkababa niya sa parking ng simbahan, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin. Mukhang uulan pa yata. Makulimlim ang langit at medyo mahangin. Inaayos pa lang niya yung bag nang may narinig siyang pamilyar na tunog ng motor. Pagpasok pa lang sa gate ng simbahan ng malaking motor, biglang parang bumagal ang mundo ni Connie. Literal na napaawang ang bibig niya. Ivan? Pagbaba pa lang ni Ivan sa motor, sobrang angas ng tingnan. Parang hindi makatarungan ang laki ng katawan ng binata.
Mas malapad ang balikat at mas matangkad tingnan. At nang tanggalin nito ang helmet, napasinghap siya ng mahina. Hindi siya nagkamaling si Ivan ngayon. Legal pa bang itsura niya sa mundong to? Bulong niya habang mabilis na umiwas ng tingin. Bakit mas gwapo? Bakit parang habang tumatanda, lalong gumagandang features niya? Nanlaki ang kanyang mga mata habang inaayos ang hinahangin na buhok. Nakakainis. Ex-boyfriend ko yan. Parang vampira. Tipong immortal at lalong lumalakas ang appeal kada taon. Kahit malamig ang hangin, biglang uminit ang pakiramdam ni Connie. Napatingin agad siya sa side mirror ng sasakyan. Tiningnan niya ang sarili mula ulo hanggang labi. Ayos naman ako, di ba? Bulong niya. Nakakapaglaway din naman siguro. Bigla siyang natawa mag-isa. Kainis? Ang gwapo ng isang yun Pagpasok niya sa simbahan, agad niyang nakita si Janine na kumakaway sa harap. Connie! Excited nitong sabi. Akala ko hindi ka napupunta. Natawa siya ng bahagya pero distracted pa rin siya. Kasi kahit anong pilit niya, hinahanap talaga ng kanyang mga mata si Ivan. Nakita niya naman ito kaagad. Nasa kabilang side ito ng simbahan habang kausap yung isang ninong. Connie, eto muna si Jericho ang bahala sa'yo. Kapatid ko siya. Sobrang need na need kasi ako. Sambit ni Janine at iniwan siya sa isang lalaki. Napakurap siya ng tingnan ng kapatid ni Janine. Hi. Hello. Nakangiting sabi nito sabay lahad ng kamay. Jericho, kapatid ni Janine. Gwapo rin naman si Jericho. Clean looking at mabango. At mukhang agading naging interesado sa kanya dahil hindi na ito umalis sa tabi niya simula noon. Single ka ba? Bulong nito habang hindi pa nagsisimula ang binyag. Napatawa siya. Grabe naman sa direct question na yan. Napangiti si Jericho. Sayang oras Kasi kung single ka, single din ako. Ang ganda mo. Natawa ulit siya. Pero kalahati lang ang atensyon niya roon. Kasi ang kalahati na kay Ivan. At parang lalo siyang nababaliw dahil kada ilang segundo napapatingin siya rito. Na kahit ang magsimula ang binyag, hindi pa rin mawala ang titig niya rito. Ateng, sindihan niyo na po ang mga kandila ninyo. Saad ng isang ninang nakatabi niya na may hawak ng kandila. Agad niyang inilapit ang kandila. I'm sorry. 3 beses niyang sinubukang sindihan ang kandila. Hindi pa rin niya magawa dahil sobrang distracted siya at pumapasok ang hangin sa simbahan. At habang nagpapanik siya ng tahimik, biglang may naramdaman siyang tingin. Napaangat agad ang paningin ni Connie. Nakatitig na si Ivan sa kanya ng diretsyong-diretso. Umiwas na lang siya ng tingin. Hindi kinakaya ang bawat titig ng kanyang ex-boyfriend. Tapos na. Punta na tayo sa venue. Ihatid na kita. Saad ni Jericho. Umiling naman siya kaagad. No thanks. Dala ko ang sasakyan ko. Napangiti si Jericho. Sige. Pagkatapos ng binyag, nagsimula ng maglabasan ang mga tao. Bigla na namang nagpanik ang kalooban ni Connie nang magkasabay sila ni Ivan palabas ng simbahan. Say something, bulog niya sa sarili. Kahit simpleng kumusta lang sana, pero hindi niya magawa. Ivan, long time no... Pero bago pa niya maituloy, biglang binilisan ni Ivan ang lakad nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Natigilan si Connie. Nakakahiyang aminin, pero medyo nasaktan siya roon. Ano ba naman ang lalaking yun? Mahina niyang bulong. Napabuntong hininga na lang siya saka naglakad papunta sa sasakyan. Sa kabilang side ng parking, nakita niyang nakasuot na ng kapote si Ivan. Mukhang babagsak na ang ulan anumang minuto at tama nga siya. Pagdating niya sa venue, halos wala na siyang makita sa lakas ng ulan. Nakakainis namang ulan, bulong niya habang nakatingin sa windshield. Paano pa ako bababaan nito? Ayaw niyang bumaba. Mababasa siya at hindi niya rin gustong mabasa ang kanyang buhok. Muntik na siyang mapasigaw nang may kumatok sa bintana ng sasakyan. Ay, ikaw lang pala, Jericho. Bulalas niya at maliit na binuksan ang bintana. Bumaba ka na dyan. Sukob tayo sa payong. Napangiti siya kaagad at binuksan ang pinto. Salamat naman at dumating ka. Kanina pa akong hindi makababa sa sasakyan ko. Ayoko mabasa. Baka mahagard ako. Pero okay lang kahit mabasa ka, Connie.
Maganda ka pa rin yata kahit bagyo. Napahalakak siya habang tumatakbo silang dalawa papunta sa entrance. Napahawak pa siya sa braso nito dahil sobrang lakas ng ulan. Teka, nadudulas ako. Sasaluhin kita. Natatawa na lang ding sambit ni Jericho. Nagtawanan sila dahil halos mabasa pa rin sila kahit may payong. At nang makarating sila sa tapat ng pinto, tumigil muna sila para ayusin ni Jericho ang payong. Ayaw niyang mabasa ang buhok pero may ilan pa ring nabasa. May narinig siya sa gilid. Napatingin si Connie pero agad siyang napapikit nang may tumalsik na tubig sa kanyang mukha mula sa pinagpag na raincoat. Napaikot agad ang ulo niya. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya si Ivan. Nagkatinginan sila pero sunod-sunod nitong pinapagpag ang sobrang basang raincoat. Ay, ano ba? Reklamo agad ni Connie. Sinasangga ang mga tubig na tumatalsik sa kanya. Parang may personal na galit sa tela si Ivan kung makapagpag sa harap niya. Lahat ng talsik sa kanya na napupunta. Hoy! May nakain pa yata siyang putik. Ivan! Nakakakain na ako ng putik! Umatra siya para hindi matamaan. Pero ang baliw niyang ex-boyfriend, umabante pa para mabasa siya kakapagpag nito sa raincoat. Ivan! Sita agad ni Jericho. Teka lang, nababasa si Connie oh. Pero ang loko, pumagpag pa ng isang malakas bago itigil. Sorry. Pinapatuyo ko lang. Nakakairita. Basa. Ayoko ng basa. Naiinis na tiningnan ni Connie ang ex-boyfriend niyang si Raulo. Ayaw mo ng basa, kaya kami ang binasa mo? Halatang halata naman na sinadya ng baliw niyang ex-boyfriend. Lalo pa nang ulitin ulit ni Ivan ang pagpagpag. Basang-basa na tuloy ang buhok at balikat ni Connie. Okay ka lang, Connie? Tanong ulit ni Jericho habang inaayos ang buhok niyang dumikit sa kanyang pisngi. Nabasa ka na. Bago pa niya masagot, biglang dumaan ang papansin na si Ivan sa gitna nila. Kitang-kita niya kung paano nito sinagi ang kapatid ni Janine. Dahil doon, napaatras si Connie at habang si Jericho naman napaupo sa lalagyan ng mga basang payong. Ano ba? Reklamo ni Connie. Nananadya ka ba? Sorry, sabi nito habang inaabot ang kamay kay Jericho. Hindi ko nakita. Ikaw naman kasi, ang hina ng mga tuhod mo pare. Pero nang mapatingin si Ivan kay Connie, ngumisi ito na tipong nanunuya bago dire-diretsyong pumasok sa venue. Tahimik lang si Connie ng ilang segundo. Pagkatapos ay biglang napatawa. Mahina muna hanggang sa napailing na lang siya habang natatawa ng malakas. Bakit? Takang tanong ni Jericho habang tumatayo. Napakagatlabi si Connie habang nakatingin sa pintong pinasukan ni Ivan. Wala, nakakatawa lang. Hindi niya alam kung delusional ba siya. Pero pakiramdam niya talaga, selos na selos lang ang walang hiya niyang ex-boyfriend. Nang magsimula ang event, puro palaro sa mga ninong at ninang. Hindi na siya sumali. Kumain lang siya dahil gutom na siya. Tinantanan na rin naman siya ni Jericho dahil tinatawag na ng mga kamag-anak nito. Nang makita niyang tumayo na si Ivan papunta sa dining table, tumayo na rin siya para magkasunod sila sa pila. Hi! Ninong ka rin pala ng anak ng ex mo? Ako rin eh. Napangiti pa si Connie. Tuloy-tuloy lang sa pagkuha ng pagkain si Ivan. Kaya ganun din ang ginagawa niya. Hindi niya tinitingnan kung ano nang kinukuha niya. Grabe no? After 6 years, nagkita ulit tayong dalawa? Sabi niya pa rito. Saka, ano yung kanina? Bakit mo kami pinagdidiskitahan ni Jericho? Nagsiselos ka? Kumunot ang noo ni Ivan. Nakamove on na ako. Mukhang ganun ka rin. Para saan pang pagsiselos na yan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Napanguso si Connie. Ang sungit. Hindi ka naman dating ganyan. Anyway, may girlfriend ka na ba ulit? Ako, after ni Sam, wala na. Umismid si Ivan. Bakit hindi ka ba nakamove on doon sa pinalit mo sa akin? Sa bagay, halos ikasal na nga kayo, 'di ba? Sa halip na mainis, mas lalo siyang napangiti. Akala ko ba nakamove on ka na at hindi ka nagsiselos? Bakit ka? Wag yan. Bulalas nito at agad hinawakan ang kamay niya. Bitiwan mo yung sandok. Allergic ka sa peanuts. Bakit ka kukuha ng kare-kare? Umawang ang bibig niya at agad yung binitawan.
Mas lalo siyang napasinghap nang makita ang laman ng kanyang plato. Sobrang dami nun. Parang gumawa na siya ng bundok. Hindi niya na namalayan. Paano ko mauubos to? Nag-aalalang sabi ni Connie. Naiinis man, kinuha ni Ivan ang ibang pagkain sa plato niya. Umupo ka na sa upuan mo't kumain. Ang daldal kasi. Napanguso na lang siya ng talikuran ni Ivan. Habang kumakain, ramdam niyang may feelings pa rin para sa kanya ang binata. Pero halata ring galit pa rin kay Connie. Nauunawaan niya naman yon. Sino ba naman kasing hindi magagalit matapos niyang ipagpalit? Patapos na ang event nang magsimula ng magsiuwian ang mga bisita. Humina na rin ang ulan sa labas. Nauna nang umuwi si Ivan. Connie! Tawag ni Janine. Napalingon siya kay Janine na papalapit habang karga ang kanyang inaanak. Aalis ka na? Tumango siya habang inaayos ang bag. Maaga pa ako bukas. By the way, nagkita ba kayo? Tumango si Connie. Hindi ko lang magawang makausap ng maayos kasi parang galit pa rin siya sa akin. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Janine. Lalambot din sa'yo yon. Hindi ka nan matitiis. Suyuin mo lang. Hindi kami maghihiwalay kung wala na siyang nararamdaman para sa'yo. Ilang beses niyang itinatanggi sa ibang tao. Pero alam ko, sobra siyang nasaktan. Masakit kasi sobra kanyang minahal. Alam mo, lahat ng pagsisikap niya, alam kong ikaw ang motivation niya. Saglit lang kami nagkasama noon sa abroad para magtrabaho. Pero lahat ng insecurities na mayroon siya, alam kong dulot ng naging paghihiwalay ninyong dalawa. Hindi para sa akin, hindi para sa pamilya niya, kundi para sa'yo. Kaya gustong-gusto niyang umangat sa buhay. Galit siya pero yung galit na yon, ginawa niya ring drive para may makamit na masigit pa. Malungkot na napangiti si Connie. Pinagsisisihan niya yon. Alam niyang mali ang kanyang ginawa. Nagtitiwala naman siya noon kay Ivan. Pero marami ring iniisip noon si Connie. At ang tanging gusto niya lamang noon, kasiguraduhan na may mapapala ang pagsasama nila ni Ivan. Nagpatuloy si Janine. Maaring hindi pa rin kayo magkapantay hanggang ngayon. Halata naman, pero nakita kong okay na siya. Umasenso kahit paano ang buhay ni Ivan. Nasa probinsya na ulit siya ngayon at mukhang hindi na babalik sa abroad. Napakunot ang noon niya. Talaga? Oo. Tumango si Janine. May mga lupa na silang nabili ron at yung mga kapatid niya, may mga taniman na ng palay. May negosyo na rin sila sa palengke. Nagtulungan talaga silang magkakapatid simula nang may mapatapos si Ivan sa pag-aaral. Muntik nang maluha si Connie. Dahan-dahan na may ngiting sumulpot sa labi niya. Masaya siya para sa binata. Lalo na at nakita niya kung gaano talaga kahirap ang buhay ni Ivan noon. Good for him, mahina niyang sabi. Kahit masakit at may paghihinayang, masaya siya para rito. Deserve ni Ivan yon. Pagdating niya sa kondo, may ginawa siyang hindi niya inakalang gagawin niya ulit. Inunblock niya si Ivan. Nanlamig pa ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang account nito. At heto na naman tayo, bulong niya sa sarili. Pagbukas ng profile nito, unang bumungad sa kanya ang pictures ni Ivan kasama ang pamilya nito. Mga simpleng larawan lang sa bukid, sa dagat, sa fiesta na maraming handa, at birthday ng nanay nito. May mga larawan din itong nakangiti habang may hawak na kung ano-anong ani. Mukha siyang masaya sa buhay niya ngayon. Bulong niya habang nakatitig sa screen. Dapat ko pa ba siyang guluhin? Napangiti si Connie habang ini-scroll ang mga pictures nito. Habang mas matagal niyang tinitingnan ang buhay ni Ivan ngayon, mas lalo niyang na-realize na hindi naman talaga siya nawalan ng pagmamahal dito. Tinakasan niya lang. Tinakasan niya dahil natakot siya noon. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na. Napahiga siya sa kama habang hawak ang kanyang cellphone. Kapag ba sinubukan kong bumalik sa kanya, ipokrito ba ako? Kasi ano yun, saka lang ko babalik nung medyo nakaahon na siya. Samantalang nung walang-wala siya, iniwan ko naman. Pero nagtiis naman ako ng ilang taon. Napagod lang ako kaya sumuko. Kung mahal pa namin ang isa't isa, susubukan ko ba? Natatakot si Connie, kinakabahan. Subalit sa pagkakataong yun, malinaw talaga ang gusto niya. Pupuntahan kita.
Bulog niya habang nakatitig sa kisame. Susuyuin kita. Hihingi ako ng tawad. Hindi ako susuko. Magiging akin ka ulit, Ivan. Kinabukasan, nagsimula na siyang maghanda. Balak na talaga niyang mag-resign sa trabaho. Ano man ang mangyari pagkatapos, wala na siyang pakialam. Pagod na siyang maging career woman. Gusto niya na lang maging asawa ni Ivan. Anak, saan ka pupunta? Wala kang pasok, sabi mo. Nasaan ka ba? Nandito kami ng papa mo sa kondo mo. Saad ng kanyang mama. Napakagatlabi si Connie. Wala ako dyan, mama. Hindi ko po alam kung anong araw ako babalik. Nag-resign na rin po ako sa trabaho. Magbabakasyon po ako. Magsa-soul searching lang. Suminghap ang kanyang ina. Soul searching? Teka, ang dami mong sinabi. Nasaan ka ba talaga? Basta mama, magbabakasyon lang. Need ko lang po ng nature at kailangan ko pong mag-isip. Huwag po kayong mag-alala. Safe po ako kung saan ako pupunta. Narinig niya ang boses ng kanyang ama na mukhang inagawang cellphone. Ano bang kalokohan ito, anak? Hindi mo sinasabi kung saan ka pupunta. Pero kung yan ang gusto mo, fine. Hahayaan ka namin. Basta tumawag ka palagi. At mag-ingat ka. Anak, ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay mo. Napangiti agad si Connie. Opo. Tinanaw niya ang mga nadadaanan nila. Pinili niyang bumiyahe. Hindi niya kasi kayang mag-long drive. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Hindi niya alam kung tatanggapin pa ba siya ni Ivan. Hindi niya alam kung may chance pa ba. Subalit bahala na. Para sa pag-ibig, susubok siyang muli. Halos 8 oras na biyahe ang tiniis ni Connie bago siya makarating sa probinsya ni na Ivan. At sa kalagitnaan ng biyahe, 2 beses niyang tinanong sa sarili niya kung baliw na ba talaga siya para magbiyahe ng ganoon kalayo. Kasi sino bang matinong babae ang biglang magra-resign, mag-iimpake at susugod sa probinsya para habulin ang ex niyang 6 na taon nang hindi nakakausap ng maayos? Apparently, si Connie lang yon. Pagdating niya sa bahay, unang realization agad ni Connie na walang hotel. Literal na wala. Kuya, tanong niya sa tricycle driver. Saan po bang nearest hotel? Napakamot ng ulo ang driver. Hotel? Naku ma'am, walang hotel dito. 3 bayan pa po yata. Napaawang ang bibig niya. Ano? Natawa ang matanda. Bakit po, artista ba kayo? Mukhang galing kayong Maynila Napailing siya habang napapahawak sa noo. Hindi po, maarte at maganda lang. Pero dun po sa may barangay na Munga. Alam ko po may maliit na inn doon. Baka po pwede kayo ron. Kaso motel po yun. Tumango siya agad at nagpahati doon. Sa huli, may nakita siyang maliit na inn. Pagpasok pa lang niya, alam niyang hindi siya favorite ni Lord ng araw na yon. Maliit lang ang kwarto, manipis ang kama, at ang aircon sobrang luma na. Mainit ang ibinubuga, pero dahil wala naman siyang choice, nagtiis doon si Connie. Okay lang, bulong niya habang inilalapag ang bag. Mas okay na to kaysa walang matuluyan. Hindi naman pwedeng dumiretso ako sa bahay ni Ivan at doon makituloy. Ang kapal naman ng mukha ko kapag ganun. Hindi na naman niya ako girlfriend. Nag-half-bat na lang siya at sinikap na matulog pagkatapos kumain. Mga 3 minuto pagkatapos, may narinig siyang mga ungol mula sa kabilang kwarto. Natigilan si Connie. What the... May narinig pa ulit siyang mga daing. Mas malakas na parang may pinapahirapan na sa kabilang silid. Nanlaki ang mata niya. Ano ba yan? Alam kong motel to pero hindi ba pwedeng hinaan ng boses nila? Bigla siyang napaupo ng tuwid sa kama habang nakatitig sa dingding. Kinuha na lang ni Connie ang cellphone at nagpatugtog ng malakas. Halos hindi siya makatulog buong gabi. Dahil pakiramdam niya, unwilling third party siya sa buhay ng ibang tao. Kaya pagsikat pa lang ng araw, bumangon siya kaagad. Mamamatay ako rito? Reklamo niya habang nag-aayos. Anong mangyayari sa akin? Dito ako palaging uuwi habang sinusuyo si Ivan? No way! Pero ano gagawin ko? Sure ako hindi ako patutuloyin ni Ivan. Siguro hanap na lang muna ako ng apartment for rent? Napabuntong hininga na lang si Connie. Nasa isang malayo siyang probinsya. Walang kilala at hindi alam kung ano ang gagawin.
Mabuti na lang at mukhang safe at mababait naman ang mga tao. Nang makalabas ng inn, mabilis niyang hinanap ang address na ibinigay ni Janine. Mabuti na lang talaga at alam nito. Kahit paano, may clue siya kung saan pupunta. At dahil probinsya yon at halos magkakakilala ang mga tao, madali siyang nakapagtanong. Ay, bahay nila ka, Marie. Sagot ng isang tenderong napagtanungan niya. Diretso ka lang, tapos kanan. Napangiti siya kaagad. Salamat po. Kamag-anak ka? Natigilan siya sandali. Future kamag-anak po. Natawa na lang ang tindero pero hindi na nagtanong. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bahagya siyang napangiti sa simoy ng hangin at sa malawak na palayan sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang fresh naman ng probinsya nila. No wonder kung bakit gustong-gustong bumalik ni Ivan dito noon. Habang papalapit siya sa bahay ni na Ivan, unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. At nang makita niya yon, sandali siyang natigilan. Bahagya siyang napangiti. Maganda ang bahay. 2 palapag, maganda ang pinta at naka-tiles. May maliit pang terrace, simple pero maayos. Bahay niyo ba talaga to? Hinaplos niya ang maliit na gate. May narating ka na talaga, Ivan. Proud na siguro sa'yo ang dating ikaw. Ang sipag mo kaya marami kang blessings ngayon. Hindi man yun mansyon o kasing laki ng bahay nila. Sobrang saya niya para sa pamilya nito. Nakita niya ang maliit na inuupahang bahay ni Ivan at ng pamilya nito sa Maynila noon. Talagang mahirap ang buhay ng mga ito. Pero ngayon, nakikita niya na talaga ang ginhawa na pinaghirapan ng magkakapatid. Naghiwalay tayo pero at least, mahina niyang bulong habang nakatingin sa bahay. Nakauwi kang panalo. Marahan na siyang kumatok sa gate. Hello? Tao po! Muli siyang kumatok. May tao po? Wala pa ring sumasagot sa kanya. Napakunot noo si Connie. Mukhang walang tao. At dahil medyo malayo ang kapitbahay, walang nakakarinig sa kanya. Iikot na sana siya nang may malaking asong biglang tumahol mula sa gilid. Agad na paatras si Connie. No, doggy. Ramdam niyang hindi yon simpleng tahol lang. May mga tumutulong laway sa aso at parang hindi mapapaamo ng kahit na sino. Nanlaki ang mata niya. Help! Bigla siyang napaatras habang hawak ang bag. Pero walang taong nakakarinig sa kanya. Palayan lang ang nasa paligid at lalo siyang nagpanik nang tumakbo papunta sa kanya ang aso. Ano bang atraso ko sa'yo? Takbo siya ng takbo habang sumisigaw. Mas napapasigaw siya sa bawat malalakas na tahol ng aso. Tumakbo talaga siya sa kahabaan ng kalsada. Yun ang unang beses na tumakbo siya ng ganoon kabilis. Tama na! No, Mama! Papa, tulong! At dahil desperada na si Connie, hinubad niya ang isang sapatos niya saka ibinato rito. Huwag mo akong habulin! Pangit ka! Pero maling desisyon lang dahil lalo lang nagalit ang aso. Mama! Tumakbo siya ulit habang halos maiyak na. At nang makita niyang may puno sa malapit, bigla na lang siyang umakyat. Na kahit siya, hindi niya alam paano niya nagawa. Hindi naman kasi siya marunong umakyat ng puno at kailanman hindi niya nagawa. Pero dahil sa sobrang takot, sobrang bilis niyang nakaakyat. Oh my God! Kapit na kapit siya habang nanginginig. Nakapalda si Connie at wala na siyang pakialam kung makita ang panty niya. Kailangan niyang makasurvive. Hindi pa nga sila nagkakabalikan ni Ivan. Mamamatay pa yata siya sa rabies ng aso kapag nakagat siya. Shoo! Shoo! Go away! Isusumbo kita sa papa ko. Mama! Ayaw umalis! Umiiyak niyang sigaw habang tinitingnan ng aso sa baba na tila bantay sarado talaga siya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Pero sa sobrang panik, nahulog yon diretso sa lupa. Mas lalo siyang napaiyak. Hindi! Wala siyang magawa kundi umiyak habang nakakapit sa puno. Ganito ba ako mamamatay? Dahil sa rabid dog? Wala ring gaanong dumadaan. At habang tumatagal, nangangalay na si Connie. Hanggang sa may narinig siyang tunog ng motor. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lumingon siya sa kalsada at napasinghap nang makita si Ivan. Malayo pa lang, sinigawan niya na ito. Ivan! Agad itong napatingala. Connie!
Help me! Pero wait! May aso sa ibaba! Nilambingan pa niya ang boses kahit medyo natatakot. Baka makagat ka. Careful! Napamura agad ito nang makita ang aso. Mang Boy! Sigaw ni Ivan sa malayo. Nandito na naman ang aso! Yung hinahanap ninyo! Maya-maya, may ilang lalaking tumakbo palapit, dala ang mga kahoy, at panghuli sa asong may rabies. Kumakagat na naman! Sabi ng isang mukhang taga-barangay. At habang inaasikaso ng mga ito ang aso, si Ivan naman hindi inaalis ang tingin sa kanya. Halatang hindi ito makapaniwala. Nagugulat at parang sobrang stress na nakita siya roon. Okay ka lang? Tanong nito. Pinunasan niya ang mga luha. Oh, of course no. Mukha bang okay lang ako? Napatakip sa bibig yung isang lalaki habang tumatawa. Miss, paano ka napunta dyan? Hindi ko rin alam. Unti-unting nagsalubong ang mga kilay ni Ivan. Pinasadahan nito ng tingin ang legs niya at agad na nag-iba ang ekspresyon. Bigla nitong tinakpan ng kamay ang mga mata ng lalaking tumitingala sa kanya. Connie! Seryoso nitong sabi habang nakatingin sa itaas. Isarado mo ang binti mo. Napakurap siya. Ano? Maraming lalaki. At doon niya na-realize na kitang-kita nga pala ang kanyang panty. Nanlaki ang mata ni Connie, saka pinagdikit ang mga hita. Oh my God! Mas lalong sumama ang mukha ni Ivan. Bumaba ka na! Napailing siya kaagad. Hindi ko alam kung paano. Paano ka umakyat? Naiinis na tanong ni Ivan. Hindi ko rin alam. Adrenaline rush? I don't know. Sa sobrang takot ko, nakaakyat ako ng mabilis. Hindi ko na alam kung paano bumaba. Tumawa ang taga-barangay at lumapit sa puno. Miss Beautiful, gusto nyo ako nang magbaba sa inyo? Bago pa siya makasagot, tinulak ni Ivan ang taga-barangay. Ako na. Kaya ko na siya. Ako nang bahala. Kilala ko yan. Ako ang pinuntahan niyan dito. Halatang iritable si Ivan. Hindi niya alam kung bakit, pero gusto niyang kiligin. Dahan-dahan, sabi ni Ivan habang umaakyat ng bahagya. Huwag kang titingin sa baba. Ivan, mamamatay ako. Napangiti siya kaagad. Mamamatay ako sa kilig. Alam mo ikaw ang pinuntahan ko rito? Umismid naman ito. Mahina siyang tumawa. Okay, di tatahimik na ako. Maingat siyang inalalayan nito pababa. At nang tuluyan siyang makababa, halos manghina ang tuhod niya. Grabe! Mahina niyang sambit habang nanginginig. Ayoko na rito. Napabuntong hininga si Ivan habang inaayos ang palda niyang tumataas. Tahimik lang ito habang hinihila pababa ang tela sa legs niya. Biglang parang bumagal ang mundo niya habang ginagawa yun ni Ivan. Kasi sobrang natural pa rin. Parang kahit gaano katagal ang lumipas, automatic pa rin itong nag-aalaga sa kanya. At nasaan ang sapatos mo? Tanong ni Ivan. Napatingin siya sa kanyang paa. Binato ko sa aso. Hindi ko na alam kung saan napunta. Napapikit si Ivan. Parang pinipigilang matawa at mainis ng sabay. Bakit mo binato? Nagpanik ako. Napailing ito sa katahimik na tinanggal ang sariling tsinelas. Binigay sa kanya at pinipilit siyang isuot yon. Ikaw ang magsuot. Ikaw. Kaya ko magpaa. Halika na nga. Napatingin siya sa mga paa nito na walang sapin. Kinuha rin nito ang pink na bag at sinakbit sa balikat. Hindi niya maiwasang ngumiti ng matamis. Kasi kahit gaano pa katagal ang lumipas, si Ivan pa rin ang kanyang Ivan. Halos nanginginig pa rin ang tuhod ni Connie habang sumusunod kay Ivan papasok sa bahay nito. Hindi niya alam kung dahil ba sa trauma mula sa asong muntik nang lumapa sa kanya o dahil sobrang lapit na naman ito sa kanya matapos ang 6 na taon. Tahimik lang si Ivan habang binubuksan ng pinto. At habang pinapanood ito ni Connie mula sa likod, hindi niya maiwasang mapatitig. Ang lapad talaga ng balikat nito ngayon. Narinig niya ang daing ni Ivan. Tigil mo yan. Sermon niya agad sa sarili habang pumapasok. Pero pagpasok pa lang ni Connie sa loob ng bahay, biglang lumambot ang ekspresyon niya. Simple lang ang bahay pero sobrang maaliwalas. Malinis, malamig. Agad niyang napansin yung mga nakahilerang pictures sa dingding.
May graduation photos at family pictures. Napangiti siya ng bahagya. Kasi naalala niya yung mga gabing nagkakwento si Ivan noon tungkol sa pangarap nito para sa pamilya. Na gusto nitong mapagtapos ang mga kapatid nito. Na gusto nitong makaalis ang mga ito sa hirap. Nagawa niyo na talaga. Ang galing yung magkakapatid. Sabi niya at hindi mapigilang hindi maging proud. Nakatayo ito malapit sa mesa habang may hawak na baso ng tubig. Uminom ka muna ng tubig. Mabilis naman siyang uminom. Nang matapos uminom, pareho na silang tahimik. Tumikim naman siya. Kumusta? Awkward niyang bungad habang hawak ang baso. Napatingin ito sa kanya. Okay naman. Tumango siya. Nasaan sila, tito at tita? May kanya-kanyang lakad sila. Formal na ang mukha ni Ivan habang nakasandal sa mesa. Paano mo nalaman ang bahay namin? At bakit ka nandito? Huminga siya ng malalim. Gusto kong makipagbalikan sa'yo, Ivan. Literal na natigilan si Ivan. Parang hindi nito inaasahan na sasabihin niya kaagad. Pero wala naman kasing rason para magpaligoy-ligoy pa siya. Malinaw na pumunta siya roon para kay Ivan. Connie, alam ko, mabilis niyang putol habang kinakabahan. Alam kong biglaan. Alam kong baka ayaw mo na. Pero gusto kitang suyuin. Bahagyang napataas ang kilay nito. Susuyuin? Oo. Napatawa ito ng mahina. Kahit sarcastic ang tawa ni Ivan, nakakakilig pa rin. 6 na taon kang nawala sa buhay ko. Tapos bigla ka nalang susulpot dito. Napayuko siya sandali. Deserve niya naman ang mga salitang yon. Hinanda na niya ang kanyang sarili. Sorry, pero kaya ako nandito kasi mahal pa rin kita. Masyado lang magulo ang isip ko ng mga panahon na yon. Pero nung mawala ka na sa akin at natuto kang magmahal ng iba, alam kong sobrang mali para sa akin na pinakawalan kita. Ngumisi si Ivan at halatang nanunuya. At gusto mo maniwala na lang ako agad? Hindi. Pinagpalit kita at alam kong masakit yun sa'yo. Hindi lang kita sinaktan. Tinamaan ko rin lahat ng insecurities mo. Hindi ko ina-expect na madali. Mahinahon niyang sabi. Pero susubukan ko kasi gusto kong lumaban at humingi pa ng isang pagkakataon sa'yo. Tahimik lang si Ivan habang nakatitig sa kanya. At habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Parang may halong inis, tampo at emosyon na pilit nitong itinatago. Gagawin mo lahat? Tanong ni Ivan matapos ang ilang segundo. Napasinghap siya ng kaunti. Oo naman. Talaga bang lahat? Kahit ano, gagawin mo para bumalik ako sa'yo, Connie. Biglang uminit ang kanyang tenga. Oo nga. Kahit ano, gagawin ko, mapatawad mo lang ako at bumalik ka sa akin. Tinitigan lang siya nito na parang may iniisip. Saan ka tumutuloy? Napakurap si Connie. Sa bayan. Doon sa motel sa bayan. Mahinang nagmura si Ivan at agad na nainis. Connie! Nagulat siya. Ano? Doon ka tumutuloy? Oo. Kasasabi ko nga lang. Napakunot ang noo niya. Bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Ano? Bakit ka nandun? Ano, may dinadala kang kabit? Nanlaki ang mata niya. Excuse me? Napailing ito habang napapahawak sa noo. Wala ka bang common sense? Alam mo ba anong reputation ng motel na yun dito? Hindi. Paano ko malalaman? Taga rito ba ako? At iniinsulto mo ba ako? Sa ating dalawa, hindi hamak na may mas common sense naman ako sa'yo, no? Pinupuntahan niyo ng mga may kabit. Matabang na sabi ng binata. Nanlaki lalo ang mga mata ni Connie. Hindi ako kabit. At saka ng mga babaeng napahinto ito saka napabuntong hininga. Basta. Ano? Napailing si Ivan. Connie, conservative dito. Doon ang puntahan ng mga asawang may mga kabit at mga bayaran. At bago ka rito, kapag may nakakita sa iyong pumapasok at lumalabas ka ron, kung ano-anong iisipin ng mga tao. Biglang gusto niyang ibaon ang sarili niya sa lupa. So, iisipin nilang bayaran ako? Kaya siguro nang lumabas ako ron kanina, tinitingnan ako ng mga matatanda sa labas.
Pero kasalanan ko ba yun kung walang matutuluyan dito? Huwag silang judgmental. Bakit sila mag-iisip na kabit ako ng kung sino o bayaran ako? Wala naman akong kasama. Kung hindi pa ako pumunta ron, saan ako tutuloy? Wala pa akong mahanap na apartment na pwede kong maupahan. Bumusangot agad ang kanyang ex-boyfriend. At ano? May bala ka pang magtagal dito? Siyempre! Paano kita susuyuin kung hindi ako magtatagal? Anong gusto mo? 8 hours akong bumiyahe araw-araw? Nag-resign ako sa trabaho. Sumunod ako rito sa probinsya nyo kahit hindi ko kabisado para lang suyuin ka. Kaya seryoso ako sa sinasabi ko. Makikipagbalikan ako sa'yo. Hindi ako aalis hanggat hindi nagiging tayo ulit, Ivan. Itaga mo yan sa bato. Ngumuso si Ivan at parang nagpipigil ng ngiti. Pero sa muli niyang pagkurap, nakita niya ulit itong nakasimangot. Kaya naisip niyang namamalikmata lang siya. Pwede ka rito, saad ng binata. Agad siyang napatingin dito. Ha? May bakanteng kwarto sa bahay ko. Napangiti agad si Connie. Okay, mas okay. Mas kaya kitang landiin kapag nasa malapit ka lang. Biglang nasamid sa sariling laway si Ivan. Patutuloyin lang kita kasi ang pangit na nandun ka sa motel na yon. Mukhang hindi ka rin naman aalis. Patutuloyin kita pero hindi ibig sabihin gagapangin mo ko. Naningkit ang mga mata ni Connie. Excuse me? Hindi ko gawain yan. Baka ikaw pang manggapang sa ating dalawa. Umismid lang si Ivan na ikinatawa niya. Ilang taon silang hindi nagkita. Subalit pakiramdam niya, kaunting lambing at landi niya lang, kayang-kaya niya ulit makuha si Ivan. Ngiti-ngiti si Connie habang nakasakay sa likod ng motor ni Ivan. At oo, aware siyang mukha siyang timang. Pero wala siyang pakialam. Kasi matapos ang 6 na taon, nasa likod ulit siya ng motor nito. Bakit ka nakangiti dyan? Napakurap siya nang marinig ang boses ni Ivan sa harap. Ako? Wala. Nakikita ko ang reflection mo sa side mirror. Huwag mo kong singhutin ng singhutin. Bigla siyang nahiya. Focus ka nga sa daan kapag nabangga talaga tayo. Papunta sila ngayon sa motel na tinuluyan niya para kunin ang kanyang mga gamit. At habang papalapit sila roon, mas lalo siyang nahihiya. Kasi naalala niya na naman yung sinabi ni Ivan tungkol sa reputasyon ng lugar. Pagpasok nila sa inn, agad na patingin ang receptionist sa kanilang dalawa. Pumasok sila sa kwartong tinutuluyan ni Connie. Tinulungan siya nitong buhatin ang mga gamit. Pero habang palabas sila, biglang may narinig silang malakas na ungol mula sa kabilang kwarto. Pareho silang natigilan. Sunod-sunod pa yon at napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Connie. Samantalang si Ivan, napapikit agad habang napapahawak sa noo. Sorry, kagabi pa yan sila. Walang tigil. Bulong niya habang namumula ang pisngi. Ivan, umalis na nga tayo. Pagkatapos nun, mabilis na silang nakaalis. Sinakay na lang sa tricycle ang mga gamit ni Connie. Malapit na tayo sa bahay ninyo. Tinapik niya ang balikat ni Ivan. Sure ka bang may space pa para sa akin? Baka mamaya, siksika na tayo ron sa bahay ninyo. Natigil siya sa pagkuda nang lumagpas sila sa bahay ng parents nito. Napakunot noo siya. Hindi ba doon ang bahay ninyo? Bahay ng mga magulang ko, sagot ni Ivan. Saan tayo pupunta? Hindi agad sumagot si Ivan hanggang sa huminto sila sa isang mas tahimik na kanto. Nakita niya ang isang mas maliit pero sobrang gandang bahay. Simple lang, modern style at may maliit na garden pa sa harap. Wait! Napababa siya ng motor habang nakatitig sa bahay. Sarili mong bahay to? Tumango ito habang kinukuha ang gamit niya sa tricycle na nakasunod sa kanila. Literal na napaawang ang bibig ni Connie. Kasi hindi niya talaga ini-expect. Hindi naman sobrang laki, pero halatang pinaghirapan yon ni Ivan. Bakit mag-isa ka rito? Malumanay niyang tanong at pinipilit na huwag maiyak sa sobrang proud kay Ivan. Pinagawa ko para sa future family ko. Parang may maliit agad na kurot sa kanyang dibdib. Sino namang iniisip mong asawa? Napatingin si Ivan sa kanya pagkatapos ay umismid. Wala. Iniwan ako ng gusto kong asawa. Parang umurong ang mga luha ni Connie. Ang bitter mo pa rin. Pero sige, tatanggapin ko yan. Paghihirapan kita.
Napailing lang ito habang pumapasok sa bahay. Sumunod naman siya kaagad. Hindi niya maiwasang mapangiti. Kasi kahit sarcastic at masungit ito ngayon, alam niyang ito pa rin ang dating Ivan. Umupo ka muna, magluluto ako. Saad nito pagkatapos ilapag ang mga gamit niya. Tahimik siyang tumango habang pinapanood itong magluto. Mas lalo siyang napangiti. Hindi niya alam kung immature lang ba talaga siya noon, pero ngayong matanda na siya, mas lalo niyang napagtanto na mga simpleng lalaki pa rin talaga ang gusto niya. Yung marunong magluto at mag-asikaso sa bahay. Iniisip ko lang, ang layo na pala talaga ng narating mo, marahang sambit ni Connie. Alam kong hindi ako nagtiwala sa iyo noon, pero gusto kong malaman mo na proud ako sa mga narating mo sa buhay. Hindi mo man ako tanggapin ulit, masaya ako para sa iyo, Ivan. Maya-maya'y kumain na sila pagkatapos nitong magluto. Sobrang gana niya sa pagkain. Sarap na sarap talaga siya sa luto ni Ivan. Pagkatapos kumain, hinatid na siya sa kwarto at doon pa lang siya nakapagpahinga talaga. Maagang nagising si Connie kinabukasan. Pagbaba niya ng hagdan, nadatna niya agad si Ivan sa kusina. Tahimik itong nag-aalmusal. Mukhang probinsyano pero sobrang pogi pa rin. Tinititigan mo na naman ako. Halos mapaubo siya. Aha? Hindi ah. Umupo ka na dyan at kumain. Dapat pala, hindi kita pinapakain para wala kang energy na kulitin ako. Pero kitang-kita niya, may maliit na ngisi sa labi nito habang umiinom ng kape. San ka pupunta? Tanong niya matapos nilang kumain. Sa palayan. Napakurap siya. Talaga? Anong gagawin mo ron? Mag-aararo. Sagot ni Ivan na parang sobrang alien word yon para kay Connie. Sasama ako. Agad itong napatingin sa kanya. Hindi, maputik doon. Mainit, may kalabaw. Baka habulin ka. Kaya ko naman. Saka ano naman kung habulin ako ng kalabaw. Sabay naman tayong tatakbo, di ba? Napailing si Ivan. Connie, tumutulong dapat yung future wife mo. Natigilan ito sandali. Tapos bahagya siyang tinaasan ang kilay. Future wife? Ngumiti lang si Connie at nagpa-cute. Manifesting, baka sakali. Sa sobrang kulit niya, sa huli, napapayag niya rin si Ivan. Wala naman daw itong choice dahil mukhang hindi siya titigil. Kaya matapos siyang sermonan ng 5 minuto tungkol sa init, putik at possibility na mahabol ng kalabaw, pinahiram siya nito ng damit pangsaka. Pagkalabas niya ng kwarto, habang suot ang oversized long sleeves at jogging pants, bahagya siyang napangiwi. Literal na natigilan si Ivan. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Parang pinoproseso pa ang itsura niya habang nagsusuot ng mga bota. Bakit? Ulit ni Connie at umikot pa. Mukha ba akong magsasaka o mukhang nawawalang miyembro ng girl group? Napahawak si Ivan sa bibig nito. Parang pinipigilang matawa. Napasimangot siya kaagad. Hindi bagay? Nanlaki ang mga mata niya. Lang? Lumapit ito, saka inayos ang manggas niya. Nilagyan siya ng malaking sombrero na parang banig, na halos tumakip na sa kanyang mukha. Sobrang arte mong tingnan. Ang ganda mo sana, mukha ka lang timang. Napasinghap siya. Excuse me, ano bang gusto mo? Mukha akong palaka? Mahina lang tumawa si Ivan. Pagdating nila sa palayan, halos mawalan agad siya ng pag-asa. Kailangan ko talagang bumaba rito? Para kasing hindi ko kaya. Maingat siyang bumaba sa putikan habang hawak-hawak ang braso ni Ivan. Pero pagkalubog agad ng paa niya, napasigaw siya kaagad. Napapikit si Ivan. Putik lang yan. Bakit parang may humawak sa paa ko? Hindi ko na kaya. Natawa si Ivan ng malakas habang mahigpit ang hawak sa kanya. Tawa ka lang, reklamo niya habang nakasimangot. Kapag namatay ako rito, mumultuhin kita. Ang arte. Huwag kang mag-alala, susunod agad ako sa'yo. Multuhan tayong dalawa. Gusto niyang bumusangot, pero hindi niya napigilan ang kilig. Para kasing sinabi na rin ito na till death do us part ang mayroon sa kanila. At kahit inaasar siya nito, hindi naman siya iniiwan. Palagi siyang inaalalayan. Napatalon si Connie. Ay! Ano? Tanong agad ni Ivan. May natapakan ako? Teka.
Yumuko ito saka napahawak sa noo. Tain ng kalabaw! Malakas siyang napasigaw. Oh my gosh! Tanggalin mo! Tae lang yan! Halos mamatay sa kakatawa ang ilang magsasakang kasama nila. Samantalang si Ivan, pilit na ginawang seryoso ang mukha. Pero kitang-kita niyang nanginginig ang balikat nito sa kakapigil ng tawa. Tawa ka pa? Galit niyang sabi habang nakataas ang isang paa. Bakit may poop dito? Kahit nakatapak siya ng tae, hindi niya maiwasang mapatitig kasi sobrang gaanting na ni Ivan kapag masaya. Pagsapit ng tanghali, may dumating na motor malapit sa palayan at agad na palingon si Ivan. Nandiyan na sila, Mama. Kinabahan agad si Connie. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, may kaba pa rin siyang humarap sa pamilya nito. Pero nang makita siyang bumaba ni Kamari, nanlaki agad ang mata nito. Connie? Ate Connie! Sigaw naman ng bunsong kapatid ni Ivan. Bago pa siya makapagsalita, mahigpit na siyang niyakap ng nanay ni Ivan. Ang tanging inaasahan niya mula sa pamilya ng kanyang ex-boyfriend. Lamig, galit at pagkamuhi. Subalit parang masaya pa nga ang mga ito na makita siya. Ang payat mo! Reklamo agad ni Kamari habang hawak ang mukha niya. Hindi ka ba kumakain? Napatawa siya habang naiiyak ng bahagya. Hello rin po. Natawa ang bunso nitong kapatid. Akala ko artista ka nung una. Mas lalo kang gumanda, ate. Napahalakhak siya at muling yumakap sa mga ito. Hindi siya lubos makapaniwala na pagkatapos ng 6 na taon, ganun pa rin ka-welcoming ang mga ito sa kanya. At kahit si Ivan, napailing na lang habang nag-aayos ng pagkain. Naglatag sila ng tanghalian sa ilalim ng puno. Simple lang pero sobrang saya ng pakiramdam ni Connie. Kumain ka na, sabi ni Ivan at pinaghimay siya ng pritong isda, katulad ng palagi nitong ginagawa noon. Napangiti si Connie. Salamat. Pagkatapos kumain, nagpahangin muna sila. Samantalang si Ivan may inaayos sa kabilang parte ng bukid. Nakwento ni Ivan, bakit kayo naghiwalay noon? Biglang sabi ng nanay nito. Napatingin siya rito. Galit po ba kayo sa akin? Siyempre hindi. Kasi may pagkukulang din naman ang anak ko sa'yo. Alam namin yon, maalam din ng anak namin. Masyado siyang nalunod noon sa responsibilidad. Magaling siya at nakabilad sa buhay pero napipigilan dahil sa amin. Nakalimutan niya ang sarili niya. Pati na rin ikaw. Kung may dapat humingi ng pasensya, kami yun ang asawa ko. Dahil si Ivan ang pinasalo namin sa lahat ng paghihirap. Napakagatlabi si Connie. Hindi niya kailanman sinisi ang pamilya ni Ivan. Siguro dahil alam niyang nahihirapan din naman ang mga ito. At tama lang din siguro na naghiwalay kayo noon. Baka kapag pinilit ninyo at hindi kayo nagpahinga, baka mas lalo kayong nagkasakitang dalawa. Pero alam namin, ikaw pa rin talaga. Dagdag pa ng ina ni Ivan. Napakurap si Connie. Ha? Tingnan mo naman. Tumawa si Kamari. Nagka-girlfriend nga ulit. Pero alam naming iba. Kasi noong ikaw, ibang klase magmahal yang anak ko. At kahit hindi sabihin, alam naman naming ikaw pa rin ang mahal niya. Biglang uminit ang mga mata ni Connie. Naiiyak siyang marinig yun. May mga tao palang naniniwala na hindi talaga nawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pagsapit ng gabi, pumunta sila sa handaan sa bahay ng tiyahin ni Ivan. May graduation celebration kasi ang isa nitong pinsan. May karaoke, inuman at mga sumasayaw na lasing. Tipikal na handaan lang sa isang probinsya. Oy, Ivan! Sigaw ng isang babae. Tabi ka rito! Napalingon si Connie. Nakita niya ang isang babaeng tinatawag na kagawad ng ilan doon. Pagpasok pa lang nito kanina, hindi na siya naging komportable dahil inaasar kay Ivan. Maganda, maputi at sobrang clingy. Halos nakadikit na kay Ivan. Single ka pa rin ba? Tanong nito habang humahawak sa braso ni Ivan. Ako na nga lang kasi. Natawa lang si Ivan at sumimsim ng alak.
Pilit na inaalis ang kamay ng kagawad sa braso nito. Pero dahil may mga lasing na, mas lalo itong inaasar sa ibang babae. Bagay kayo! Maganda si Kagawad Mila, pwede ng pang-asawa. Napatayo agad si Connie nang biglang napakandong ang babae kay Ivan habang nagtatawanan ang mga tao. Naniga si Connie. Parang may sumabog agad sa dibdib niya. At kahit alam niyang mali magselos, hindi niya pa rin napigilan. Diretso na lang siyang naglakad palabas. Habang naglalakad sa madilim na palayan, unti-unti siyang naiiyak. Nakakainis, bulong niya sa sarili. Doon na siya sa Kagawad Mila na yun. Ano, patawa-tawa pa siya nung kumandong sa kanya yon? Hindi niya tuloy napansin ang bato sa daan. Bigla siyang nadapa at literal na napaiyak nang tumama ang tuhod niya. Wisit? Connie! Sigaw ni Ivan na humahabol pala sa kanya. Mabilis itong lumapit saka inalalayan siyang tumayo. Ano ba kasing ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta dito? Madilim. Hindi siya sumagot. Iniupo siya nito malapit sa duyan sa ilalim ng poste. Habang chinecheck nito ang sugat niya, bigla na lang siyang umiyak ng tuluyan. Masakit ba? Nag-aalalang tanong ni Ivan. Umiling si Connie. Umiiyak siya hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa selos, pagsisisi, at sa lahat ng nagawa niyang masasakit kay Ivan. I'm sorry. Umiiyak niyang sabi. Sobrang sorry. Hindi naman talaga kita gustong iwan. Naguluhan lang ako. Na-pressure sa mga taong nasa paligid ko. Natakot din ako na insultuhin ka lang ng pamilya ko kung pinili kita hanggang dulo. Sorry kung pinagpalit kita kay Sam. Ang ipokrita ko. Alam ko sa sarili ko yon. I'm sorry. Pinili ko siya noon. Pero hindi ako masaya. Sorry. Sorry talaga. Hindi kita hinintay. Nainip ako para sa ating dalawa. Natigilan si Ivan. At alam kong wala akong karapatan magselos. Mas lalong humikbi si Connie. Pero mahal pa rin kita. At araw-araw ko pinagsisisihan lahat. Kung nilaban kita noon, kung hindi ako natakot. Connie, naiintindihan kong desisyon mo na iwan ako noon. Wala akong maibigay na pangako sa'yo. Natural na hanap ka ng ibang mas may kayang bigyan ka ng kasiguraduhan at mga pangako. Umiding siya kaagad. Mahal na mahal kita. Wala na akong pakialam. Maghihintay ako kahit paunti-unti. Maghihintay na ako mula ngayon. Hindi na ako. Hindi na niya natapos ang mga sinasabi nang bigla siyang hinalikan ni Ivan. Natigilan siya at nanlaki ang mga mata. Pero ilang segundo lang, napapikit na rin si Connie habang umiiyak. At nang maghiwalay sila, mahina siyang hinihingal habang nakatitig dito. Marahan nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Nang tumuntong ka sa bahay ko, sa isip ko tayo na ulit, Connie. Akin ka na ulit. Hindi na kita pakakawalan. Napasinghap siya. Ivan, at hindi ka aalis dito. Tumitig ito ng diretso sa kanya. Hindi ka aalis sa probinsyang to nang hindi kita asawa. Ano? Determinasyon ang nasa mukha ni Ivan. Haharap tayo sa parents mo ng kasal na. Kailangan kasado na para wala na silang magawa. Wala akong pakialam sa mga insulto nila. Basta maging asawa kita. Sapat na sa akin na magtiwala ka na hindi ka maghihirap sa piling ko. Nanlaki na naman ang mga mata ni Connie. Pero pagkatapos noon, bigla siyang natawa habang umiiyak. Nasa ng singsing ko? Napangiti si Ivan at pinaglapat ang kanilang mga noo. Mahanapan ni kita bukas. Mahal na mahal kita. Katulad ng sinabi ni Ivan, hindi nga siya nakaalis sa probinsyang yon nang hindi sila kasal. At nang humarap sila sa kanyang pamilya, wala na rin namang ibang nasabi ang mga ito. Nagsisi ang pamilya ni Connie sa pangingialam sa kanya noon, kaya ang gusto ng mangyari, mapakasalan siya ng taong mahal niya. Binilin na lamang na alagaan siya at mahalin ng kanyang asawa. At sa piling ni Ivan, batid ni Connie na yun ang tanging tahanan sa mundo na gustong gusto niya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan hindi sapat ang pagmamahal kung natatakot tayong ipaglaban ito. Madalas, nadadala tayo sa pressure ng pamilya
opinyon ng ibang tao, at sa takot na baka hindi maganda ang maging future natin. Kaya nakakagawa tayo ng mga desisyon na pagsisisihan natin habang buhay. Pero ipinapakita rin ang kwento ni na Connie at Ivan na hindi nasusukat sa pera, estado sa buhay o mamahaling bagay ang tunay na pagmamahal, kundi sa taong handang manatili, umintindi at samahan ka kahit mahirap ang sitwasyon. At higit sa lahat, minsan kailangan muna nating mawala ang isang tao para maintindihan kung gaano talaga siya kahalaga sa buhay natin.